Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari dapat. Alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23. At naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Dali. At isang minuto na lamang po makalipas ang alas 12 ng inyong pananghalian. Yummy. Yummy ba? Yummy. Kahit Pagtanghalian. na ano man yung pananghalian nila, yummy pa rin. Naman. Yan. Basta kung ano yan, basta kayo may makakain kesa wala. Basta yummy yan. Okay? Okay, yun ang mahalaga doon. Okay, samahan po ninyo kami hanggang alauna po ng hapon sa pag-atid namin sa inyo ng mga pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita. At kasama natin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. Ganun din po ang ating reportorial team. Kasama po natin dyan. At siyempre, ito na po si Senyor Pacheco sa ating palatuntunan. Senyor Balita! Araw po ngayon ng Miyerkules, araw ng tradisyonal na Baclaran Day at 22 na po ng buwan ng Abril. Ang bilis talaga ng araw. Akalain mo. Sumahod! Sweldo na naman. Pagkatapos ito, sweldo na naman. At siyempre, samahan po ninyo kami. At eto na po. Entra na tayo sa ating mga pangunahing mga balita. Senyor Balita! Sa ating mga headlines, questionable umanong yaman ni BP Sara. Ayon, binubusisi na po dyan sa Kamara. At pangalawang Pangulo, no show pa rin sa impeachment proceedings. Senyor Balita! Tigil pasada ng manibela. Wala muna nagmamanibela. Wala. Tigil Tigil. Ang transmission, wala rin. Ganun lang. Tigil pasada, walang manibela, di nakastock lang. Transmission, wala rin. Hindi. Preno, wala rin. Wala, naka-off nga eh. Naka-off Naka-off yung makina. Sino-sino ba yung mga manibela? Piston. No? Mga ganyan, piston. Yung piston, meron bang piston yan? Apat ang piston yan Karamihan, apat ang piston yan. Pero yung iba, walang piston diesel Pag diesel, walang piston. Di uso yan. Ayan, alam ko, walang piston ang diesel. Bakit naglagay ng piston? Para kunwari meron. Okay. Tigil pasada ng manibela ngayong araw, pinagbaliban na po at panibagong transport strike ikinakasa sa Mayo. Senyor Balita! Kredibilidad ng testigo sa 92.8 million peso flood control project. Kinwestiyon ng kampo ni dating Senador Bong Revilla. Senyor Balita! At 7 kadete sa nadawit po sa hazing sa higit 20 underclassman. Saan yung hazing na yan? PNP o PMA? Malalaman natin mamaya. Kinasuwa na! Senyor Balita! 4 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali, entra na tayo muna. Pero bago po dyan sa mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw po ng tradisyonal na Baclaran Day, 22 na po ng buwan ng Abril. Ihahatid muna namin sa inyo ang weather, you like it or not, ang kalagayan ng ating panahon ngayong araw na ito ng Miyerkules. At ihahatid po yan ng ating weather reporter, walang iba kundi si El Bonito, Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Buenas tardes, senyor, sa mga may salin. Oh, yeah. Magbabayad nga pala ng Salin. 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 Babayad ngayon ng buwis ba?
Hindi, SALN eh. Di ba sa mga politiko to, SALN? SALN. Yung State of Assets, State of Liabilities. bakit? Lahat naman tayo. Mga meron yan. Hindi, pero tayo di tayo nagsasabit niyan. Hindi Kasi tayo- private tayo eh. Private tayo. Doon tayo sa BIR. Oo. Sila na nakakaalam. Oo. Tsaka yung nagpapasahod. Yun, sila nakakaalam. O siya, sa lagay po ng ating panahon, mainit-init pa rin ang lagay ng panahon sa ating bansa dahil umiiral pa rin po ang easterlies o yung mainit at malinsangang hangin mula sa karagatang Pasipiko na magdadala po ng maganda at maaliwalas na panahon na may mababang tsansa po ng mga pag-ulan at may tsansa, senyor, na may hinang mga pagkulog at pagkidlat. Yan po ay sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao, habang mas maaliwalas at mas maganda ang panahon sa nalalawing bahagi ng Luzon. May update ako sa inyo. Alam mo, posible next week baka may mabuong LPA. Ano naman? Oo. LPA ha? Kakatok na naman. Medyo labas, ano nasa lang labas to. lang, nasa Medyo tumatanaw lang. Tatanaw pa Tumatanaw, natin. Sightseeing. sightseeing siya. Sightseeing lang. Hindi niya planong pumasok, ha? Ay, pero dun sa imagery na binigay ng Pag-asa, baka pumasok. Baka raw pumasok. Baka. Alam mo, saan to? Sa eastern portion ng Mindanao na naman. Puro Mindanao talaga pinag-iinitan, ano? Pero may good news ako. Malabo naman na maging bagyo ito. Ayun, yun lang. Ang ganda. Yun lang ang maganda ron. Kaso yung iba nagrereklamo na senyor kasi Hindi mainit. na init, ha? Oo, Hindi. gusto nila. Marami na sa Baguio ngayon. Marami sa Oo, pero Tagaytay, yung iba. Pero parang nakita ko sa Baguio nasa 17, 18 degrees, hindi kagaya ng mga nakaraan na nag 9, 8 degrees na may amihan. Oo. Ngayon dahil sa amin, Mainit din. may konting init. Iba na rin. Di ba nila? Basta malamig pa rin. Hindi daw kagaya dati, pagka-amihan sa Baguio, pag naliligo ka, may concert. Kasi yung mga taga-Palawan doon bumupunta ngayon. Tumatawid Oo, sila. tumatawid na sila. Hindi daw kasi kagaya sa Init eh. Ang init sa Palawan. Ay, wala naman. Oo, Normal wala. naman kasi yun ay mababang lupa Dagat nyo. eh. Dagat. Along the dagat kasi. Tsaka dati daw, sa Baguio, nung amihan, maraming nagko-concert. Sipin mo yan? Nagko-concert sila. Pagkaligo mo, bumibirit. Kasi yung unang buhok, tumitili pa yung iba. Kailangan mo yun. Kailangan mo talaga yun. Ako, Ganyan. ginagawa ko yan eh. Ginagawa ko rin yan. Ginagawa mo rin yan. Oo. Nung amihan. Pag-amihan. Pag-amihan. Siyempre, kahit na ano eh. Kung lalo kung wala kang heater. Kasi ngayon... Walang heater eh. Walang ko nga pala. Pag walang heater, lagot ka. Sigaw ka. Oo, talagang ganun na sigaw. Pero pagka ngayong summer, hindi tili o ganun yung sigaw mo talaga eh. Ang init! Puro ganun, ang init! Oo, parang akala mo, niluluto ka talaga. Anyway, sa ating 2-day weather outlook, ito ay mula today actually hanggang Friday, pero magpapatuloy po ang maaliwalas at magandang panahon sa Metro Manila sa temperaturang 27 hanggang 36 degrees Celsius sa Metro Cebu. May mga kaulapan pero hindi naman po ito magdadala ng mga pagulan kaya maaliwalas pa rin at maganda ang lagay ng panahon mula Thursday hanggang Friday 26 to 33 degrees. Ganun din po sa Metro Davao. Maglalaro ang temperatura naman sa 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa ating heat index, hindi pala, air quality pala muna. Tumalun Yan, pala ako. kamusta yung air quality na natin ngayon? Nagbago na ba? Wala Medyo pa rin. bumaba ng kaunti lang. Okay. Kaunti lang pero Nandun pa rin sa dati? Yung lugar? Yung sino ba ang nasa hindi ang Valenzuela senyor di ba acutely unhealthy. Sa amin dito sa may Commonwealth. area. Commonwealth. Sa may Commonwealth medyo ganun pa rin pero sa Ayun pa rin. Valenzuela medyo bumaba na yung score senyor. Okay. Pero very unhealthy pa rin. 185 yan. Natural. Sa Malabon 137, sa Caloocan 118, sa Marikina 109. Ay wala ang dito ha. Wala pala senyor ang Quezon City dito sa top 5. Hindi na kasama Commonwealth. Mukhang hindi pero feeling ko nasa around 90 to 80 something yan. Bumaba na kami. Medyo bumaba na. Okay, salamat naman. Kahit paano gumaganda na po ang lagay ng hangin. Pwera lang sa may Kamanaba area dahil doon pa rin Nandun ang nabotas eh. Oo. Nandun ang nabotas kung saan nangyari yung sunog doon sa sanitary landfill. Ingat sa mga kababayan natin dyan po sa may Kamanaba area. Sa heat index check naman natin. Ito na ang mga lugar na may matataas na heat index para sa araw na ito. Unahin natin. Nagdeliabo. Hindi, yun yung air quality. Kala. Ito, heat index. Ayan nangunguna ang Apari Cagayan. Naman, talagang Cagayan. Kawawa naman. 42 degrees. Pero alam mo, senyor, kapansin-pansin, ngayong araw, walang danger heat index. Walang Puro- severe. Walang nakakatakot. Puro Oo. extreme caution lang. Walang severe. Walang Severe, gano'n. walang ganun. Medyo safe kahit pa paano. Oo. Anyway, sa Ibig sabihin, pumapangalawa. kayang-kaya pa rin.
Hindi na hindi pa rin kayang-kaya. Iwas pa rin. Iwas pa rin. Iwas okay. pa rin. Oo. Oo. Kaya nga extreme caution. Okay. Caution tuloy. Caution. 'Yon. Balik tayo sa ating heat index. Pumapangalawa sa ating listahan ay ang Puerto Princesa, Palawan. Talaga? Oo Yung naman. pinupuntahan natin. Kaya Oo. pala ang dami nag-alisan muna sa Puerto Oo. Princesa, nasa Baguio sila. Oo. Kasi ang init 41 degrees ha. Kasama ng Puerto Princesa sa 41 degrees ang San Jose Occidental Mindoro, ang Tugigaraw, at ang Zamboanga. Nako, Ayun. ganda pa naman sa Zamboanga, no? Ayun nga eh. Bukas balikan natin yung mga pagkain. Pang-anim po sa listahan ng heat index natin para sa araw na to, ang Borongan Eastern Samar. Epekado rin? 40 degrees. Okay. Ayun. Sa Metro Manila, senyor, medyo may kababaan ha, sa may Quezon City. Maalat naman ang summer. Pagdating ng bagyo, sila rin. Oo Pagdating nga ng init, sila rin. Hindi na wala nang piniling araw at panahon. Walang panahon sila. No? Yun nga. Walang magandang panahon sila. Wala. Hindi, meron naman. Maganda nga yung panahon. Tindi lang talaga ng init. Oo. Hindi, pero maganda pa rin panahon. Ibig sabihin, walang baha. Doon na lang ako sa ligo-ligo. Doon lang ako. Ganun. Ganun. Oo. Sa Science Garden sa Quezon City. Dito yan sa amin. Pangit na sayo ko, no? Sa Science Garden sa Quezon City, 37 degrees, mababa ang heat index, ha? At sa Naiya, Pasay City, 38 degrees Celsius. Okay. Ayun, so magaganda. Kahit pa paano ang heat index dito sa ating lugar sa Metro Manila. O siya, sa ating sunrise at sunset, tumilawak po ang manok. Wala, naluto na yung manok. Kala ko, pinatay na eh. Kala ko nga, naluto na eh. Alas 5:38 ng umaga at asahan ang paglubog ng araw. Yan ay ang mga, baka nakalimutan ha. Buti pa pag-araw, pag umulumulog ang araw, okay eh. Payapa, tahimik. Payapa, tahimik, puwera sa mababang kapulungan. Doon magulo ngayon dahil naghihiring. Yan. Yun. Alas 6:11 po yan mamayang gabi. Sa ngayon, yan muna aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si El Bonito Daryl. Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Senyor Balita! 12 minutos na, makalipas ang alas 12 na tanghali. Maraming salamat kay El Bonito Darrell Justin sa pinakahuling lagay ng ating panahon. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw po ng tradisyonal na Baclaran Day, ika-22 ng buwan ng Abril. At enter na tayo, arriba na tayo sa mga umaaribang mga balita. Sa detalye ng ating mga balita, gumulong na ang ikatlong araw po ng impeachment proceedings ng House Justice Committee laban po kay Vice President Sara Duterte. Binubusisi na po sa pagdinig ang questionable umanong yaman ni VP Sara at Mr. nitong si Attorney Manasseh Carpio. Kabilang sa mga dumalo sa hearing, sina dating Senador Antonio Trillanes de Ford at Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na ilang minuto lamang sumalang sa pagtatanong ng mga komite. Makalipas lamang ang mahigit isang oras, lumiban si Remulla pero ilan sa mga kinatawan ng Ombudsman ang naiwan para tanungin ng mga kongresista. Sa ikatlong sunod namang pagkakataon, hindi na naman sumipot ang pangalawang Pangulo kaya't nadismaya si Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro. Samantala, pinumpirma na ni Manibela President Mar Balbuena na pahinga muna ang kanilang tigil pasada ngayong araw. So wala munang magmamanibela ha? At ito'y dahil kailangan dumalo ng ilang opisyal ng grupo sa pagdinig sa Quezon City Metropolitan Trial Court kaugnay sa Batas Pambansa 880 o Public Assembly Act of 1985 na isinampa ng Quezon City Police District. Gayunman, sinabi ni President Balbuena na tuloy pa rin ang kanilang tigil pasada kung saan lalahok ang nasa 14,000 nilang miyembro mula po sa NCR. Anya, patuloy nilang ipaglalaban ang taas pasahe para maibsan ang hirap dahil sa mataas na presyo ng langis. Samantala,
Nilinaw po ni Piston President Camodi Floranda na patuloy ang pamamasada ng mga miyembro ng Piston at magkakasapa sila ng panibagong transport strike sa Labor Day, Mayo 1. Senyor Balita! 15 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kredibilidad ng testigo sa 92.8 million pesos na flood control project. Ikinwestiyon ng kampo ni dating Senador Bong Revilla. Detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Kwenesyon ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang kredibilidad ng isang testigo hinggil sa 92.8 million pesos flood control project sa Bulacan. Iginiit ng depensa na ang sinasabing verbal instruction ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ay hindi mapapatunayan. Ayon sa depensa, hearsay lamang ang pahayag ng testigo si Engineer Peter Paul Cortez dahil wala itong personal na kaalaman at base lamang sa impormasyong narinig mula sa iba. Inamin din ng testigo na walang anumang dokumento o sulat na magpapatunay sa nasabing utos at wala ring direktang ugnayan kay Revilla hinggil sa proyekto. Binigyan diin pa ng depensa na Revilla na walang sapat na ebidensya na nag-uugnay kay dating Senador Revilla sa proyekto, kaya't nanatiling haka-haka lamang ang mga alegasyon. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen Patrolya. Nagadit sa ating orasan, 17 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, kinasuhan na ang 7 kadete ng Philippine National Police Academy o NPNPA na sangkot po sa pananakit sa mahigit 20 underclassmen noong Abril 13. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 ang mga suspect na kinabibilangan ng mga second class at third class cadets. Samantala, pinag-aaral pa ng PNP Internal Affairs Service ang pagsasampa ng mga kasong administratibo sa mga sangkot na kadete. Una rito, sinibak na sa pwesto ang 9 na opisyal ng PNP dahil po sa naturang insidente. 18 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, tingnan natin muna ang Senado. Ando ang ating kasamang si Celia Ortega Bueno, dating House Speaker Romualdez, dapat humarap sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ayon po sa isang senador. Detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Celia? Nailhad sana under oath at sa harap ng publiko ang mga isinisiwalat ngayon ni dating House Speaker Martin Romualdez ukol sa nangyaring pagkalikot o insertion sa 2025 budget kung tinanggap nito ang mga imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Chairman ng Blue Ribbon Committee Panfilo Lacson matapos nga na maglabas si Romualdez ng video message kung saan itinuro nito sina dating Senate President Chis Escudero at dating Congressman Saldico na responsable sa manoy mangling beyond recognition o halos hindi na makilala na 2025 national budget dahil sa maraming pagbabago at mga insertion. Ang kay Lacson, 2 beses nilang inibitahan si Romualdez pero hindi sumipot sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Inibitahan ang dating speaker sa pagdinig ng committee noong November 14 at January 19 ukol sa flood control anomalies. Idinaan ang imbitasyon kay House Speaker Faustino D. alinsunod sa prinsipyo ng interparliamentary courtesy. Sa video statement, sinabi ni Romualdez na sina dating Senate President Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico ang nagdesisyon sa 2025 national budget at ang executive naman daw ang may command responsibility dahil ito ang may aktual na supervision, operational control at on-the-ground implementation nito. Iginit ni Romualdez na hindi siya papayag na maging scapegoat at fall guy ng mga anyay gumawa ng katiwalian. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita!
Maraming salamat, Celia Ortega Bueno. Direktamente mula pa rin po sa Senado. Nagatid sa ating orasan, 20 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, kumpiyansa po ang kampo ng mga biktima ng war on drugs na paninindigan ng International Criminal Court o ICC ang kanilang jurisdiction sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, aminado si Bayan Muna Party List Chairman at Human Rights Lawyer Nery Colmenares, abogado ng mga drug war victim, na maaari namang maging president ang pamarisan sa ibang bansa kung kakatigan ng ICC ang kampo ng dating Pangulo. Ang punto, hindi pwedeng pag manalo sila at may nag-complain sa ICC at nagsisimula na ng preliminary examination, di mag-withdraw ang isang bansa, ayun yung mangyayari sa mundo kung mananalo sila President Duterte. So it's not an issue ng mga mamamayang Pilipino, kaya mga biktima dito sa Pilipinas, kundi issue rin ito ng lahat ng mamamayang may human rights violations kasi pwedeng gawin din yan ng Presidente o Prime Minister nila kung sakali na may kaso dun sa ICC. Samantala, tiniyak naman ni Atty. Colmenares na handa silang umapila sa sakaling hindi pumabor sa panig ng mga biktima ang desisyon ng ICC. Personal kong paniwala, mag-motion for reconsideration kami sa appeals chamber kung sakaling mangyari yan. Hindi yan parang recognized sa procedure ng ICC na mag-MR ka sa desisyon ng appeals chamber, pero pinapayagan nila in certain very important and circumstances. So we will try for that. Tinig ni Bayan Muna Party List Chairman at Human Rights Lawyer Nery Colmenares sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Madala may report si Patrol 24, John Samson. DOJ dumipensa kung bakit wala man lang larawan na magpapatunay na arestado at nasa kustodiya ng Czech Republic si dating Congressman Saldico. Okay, alamin ka natin ang detalye mula kay John Samson. John? Senyor, nagpaliwanag ang Department of Justice at idinipensa kung bakit matipid sila sa pagbibigay ng detalye kaugnay sa sinasabing naaresto at nakakustodiya na sa Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na masyado kasing mahigpit ang data privacy policy sa Europa, partikular sa naturang bansa, kaya walang larawan o pagsasapubliko na ginawa ang Czech Republic sa usapin. Ganyan man ay sinabi ni Secretary Vida na dumadaan naman ang impormasyon sa Philippine Center for Transnational Crime. Samantala sa kabila ng kumalat na balitang mayroong Portuguese passport Chico, ay ayaw pa rin itong kumpirmahin ni Secretary Vida. Gayon man ay tiniyak ng DOJ na maibabalik sa bansa ang dating kongresista at kumpiyansa silang tama ang kilos at proseso na ginagawa ng pamahalaang Pilipinas. Patrol 24, June 20, bilang nitudong ng DWIZ, nagbabalita ng tamang maglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jill Samson. Nagatid sa ating orasan, 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, mula po kay June Samson, dumako tayo kay Patrol 17, Jopel Pileño. Tignan natin mula doon sa Camp Aguinaldo, bilateral partnership ng Philippine Army at Japan Ground Self-Defense Force, higit pang pinalakas. Detalye mula kay Jopel. Jopel! Lalo pang pinalakas nina Philippine Army Vice Commander Major General Efren Morados at Japan Ground Self-Defense Force Vice Chief of Staff Lieutenant General Tokunaga Katsuhiko ang bilateral ties sa pagitan ng dalawang military forces. Kasunod rin ito ng naganap na Latter Call sa Fort Bonifacio, Taguig City matapos ang opening ceremony ng Exercise Balikatan 2026. Dito nagpalitan ng kanilang pananaw ang dalawang military official ukol sa regional security environment at ang estado ng Japan-Philippines Defense Cooperation and Exchanges. Kaugnay nito, sinaksihan din ni Lieutenant General Tokunaga ang capability demonstration ng 525th
5th Combat Engineer Forerunner Battalion na isinagawa sa Forerunner Training Area sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jabel. At sumayin niyo po ang ilang pang mga bagay ng ating patuloy na pag-atid sa inyo ng ating mga pangunahing mga balita o detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Babalik po kami sa mga karagdagang pa ring detalye ng mga ating pangunahing mga balita at report. At sa mamamagitan pa rin ng kaagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio Tali 23 TV. Bigyan po muna natin ang ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 25 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Senyor Balita! Alas 12:30 na po mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw ng tradisyonal na Baclaran Day, ika-22 ng buwan ng Abril. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-atid namin sa inyo ng ating mga pangunahing mga balita at detalye ng ating mga pangunahing balita at report. Mula pa rin sa mga kaagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio Tali 23 TV. Samantala, bigyan muna natin ang isang special report mula sa PCSO. Tumpong wheelchairs ipinagkaloob ng PCSO sa Abang Lingkod Party List. Mula po ang report na yan, ihatid ni Angelo Baño. Angelo? Nagkaloob ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 30 wheelchairs sa Abang Lingkod Party List sa pangunguna ni PCSO Executive Assistant Attorney Maria Katrina Nicole Ventanilla. Isinagawa ang turnover sa PCSO Main Office kung saan tinanggap ni Political Affairs Assistant Rasmo Ocampo ang donasyon bilang kinatawan ni Representative Manuel Frederick Manmanco. Ang mga wheelchair ay ipamamahagi sa mga senior citizen, persons with disabilities at indigent na benepisyaryo sa Negros Occidental. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na naglalayong maghatid ng serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang komunidad sa bansa. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Angelo. Maraming salamat, PCSO. Nagatid sa ating orasan, 32 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Muna natin ang report mula sa Kamara. Nandun pa rin si Jelly Mendez. BP Sara, walang idideklarang cash on hand o bank deposit sa kanyang SALN noong 2019 hanggang 2024 ayon po sa Ombudsman. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Senyor, kinumpirma ni Ombudsman Central Records Division OIC Attorney Karen Batu na walang idineklarang cash on hand o bank deposit sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung SALN niya ni Vice President Sara Duterte mula taong 2019 hanggang 2024. Sa gitna ito ng pagdinig ng House Committee on Justice para sa pagtukoy ng probable cause na impeachment complaint kung saan ay natanong ni Manila Representative Joel Chua ang Office of the Ombudsman upang kumpirmahin ang mga deklarasyon ni Duterte mula nang siya ay maupo sa gobyerno bilang Vice Mayor hanggang sa kasalukuyan niyang termino bilang Vice Presidente. Katakataka para kay Chua na walang idineklarang cash on hand si VP Sara sa harap ng lumalaking halaga ng kanyang net worth o yung yaman na umabot ng 88.51 million pesos o katumbas ng halos 60% na pagtaas sa loob lamang ng 6 na taon. Ibig sabihin nito, taong 2007, senyor, hanggang 2018, ay yun lamang yung maidineklara na cash on hand ng Vice Presidente. Matatandaan nga na maupo sa pwesto si VP Sara noong 2022 ay nasa 71 million pesos yung kanyang declared net worth, pero tumaas ito ng mahigit 88 million pesos
Ayon naman kay Bato, ang net worth ni VP Sara noong siya ay vice mayor pa lamang ay nagsimula sa 7.25 million pesos noong 2007 at umabot sa 22.12 million pesos noong 2012 kung saan may dineklara pa siyang cash on hand at bank deposit na nasa humigit kumulang 2 million pesos hanggang 4.32 million pesos. Nang muli siyang maging alkalde ng Davao City noong 2016, nasa 34.89 million pesos ang kanyang net worth na tumaas sa 44.83 million pesos. Makalipas lamang ang isang taon, kabilang na yung 6.37 million pesos na cash on hand. Kinumpirma ng ombudsman na ang idineklarang net worth ni VP Sara bilang vice mayor kabilang yung 2007 na pumalo sa 7.25 million pesos, 2008, 18.49 million pesos, 2009, 18.28 million pesos, 2010, 16.24 million pesos, 2011, 14.27 million pesos, at ang 2012 na 22.12 million pesos. Habang yung net worth naman na idineklara ni VP Sara at ng Mr. na si Atty. Manatas Carpio ay partikular yung taong 2018 ay nasa 49.69 million pesos. 2019 sa 55.61 million pesos. 2020, 56.58 million pesos. 2021, 65.31 million pesos. 2022, 71.6 million pesos. 2023, 27.51 million pesos hanggang sa pumalo sa 88.51 million pesos sa taong 2024. Naniniwala ang ilang miyembro ng komite na maaaring indikasyon nito ng posibleng undeclared o yung under declaration na mahalagang usapin sa pagtukoy kung may basihan ng reklamong may kinalaman sa unexplained o ill-gotten wealth ng Vice Presidente. Ito si Patrol Toy P. Shelly Mendoz nag-uulat para sa impinamitadong lakas sa DWID. Nagbabalik ka ng tama, hindi lingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente mula pa rin po dyan sa Kamara. Nagatid sa ating orasan 36 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga balita, pinaigting ng Philippine National Police ang mga hakbang, pangseguridad at mga operasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad na naepektuhan ng nangyaring enkwentro sa pagitan ng militar at mga miyembro ng NPA sa Negros Occidental. Ayon po kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., isinailalim na po sa heightened alert ang mga unit ng pulisya na sa Negros Occidental kasunod ng insidente na ikinasawi ng 19 na miyembro ng NPA. Kasunod dito, inatasan na rin ng PNP Chief ang buong hanay ng pulisya sa lalawigan ng nasuportahan ng mga unit ng militar para matiyak ang seguridad ng mga epektadong lugar. Binigyan din pa ni General Nartates na higit pa nilang palalakasin ang presensya ng pulisya sa mga epektadong komunidad kasabay ng tuloy-tuloy na pakikipagkoordinasyon sa Armed Forces of the Philippines. Senyor Balita! Nagbabalik si Patrol 24 June Samson. High-tech drones ng Manila LGU muling nagsagawa po ng aerial assessment sa lawak po ng pinsala dyan sa Nabotas Sanitary Landfill. Detalye mula kay June Samson. June? Senyor, na ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa pagsusuri ng lawak ng pinsalang idinulot ng sunog sa Nabotas Sanitary Landfill. Sa isinagawang aerial assessment, ginamit ang high-tech na drones ng Manila City Disaster Risk Reduction Management Department na may kakayahang mag-detect at mag-assess ng heat temperature sa pinangyarihan ng sunog na makakatulong upang mas mapabilis ang pagkapula sa apoy at mas malinaw na matukoy ang kalagayan sa lugar. Una nang natukoy ng Department of Environment and Public Services na umabot sa antas na unhealthy for sensitive groups ang air quality index sa ilang bahagi ng Maynila, kabilang ang Anda Circle, San Sebastian Residences at Santa Ana Hospital.
Dahil dyan ay pinayuhan ni Manila Mayor Isko Moreno ang publiko, lalo na ang mga bata, senior citizens at mga individual na may respiratory illness na magsuot ng face mask bilang proteksyon laban sa masamang epekto ng maruming hangin. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. Naganit sa ating orasan, 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, accreditation ng 12 driving school sa NCR binawi ng LTO. Ang detalye sa pagbabalik ng ating kasamang si Jen Patrolia. Jen? Okay, mamaya babalikan nun natin si Jen Patrolia. Samantala, aminado po si National Council for Solo Parents Secretary General Red de Guzman na isa sa dahilan ng mababang rehistrasyon ang hindi pantay-pantay na implementasyon ng Solo Parents Welfare Act sa mga lokal na government units. Ayon po kay Secretary de Guzman, ilan lamang sa maraming LGU ang aktibong nagpapatupad ng batas kaya't may ilang solo parents anya ang nawawalan ng gana na magparehistro. Git pa ni Secretary de Guzman na may mga benepisyo pa rin mula sa national government na hindi dapat palampasin. Kaya't hinimok niya ang mga solo parents na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na gamitin ang mga programa ng gobyerno. Senyor Balita! 41 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. May Metro Report tayo mula kay Danny Cruz. Valenzuela, sumaklolo na sa Ubando sa gitna ng sunog dyan po sa Nabotas Sanitary Landfill. Detalye mula kay Danny Cruz. Danny? Nagpaabot ng agarang tulong ang pamalang lungsod ng Valenzuela sa mga residenteng apektado ng sunog sa Nabotas Sanitary Landfill. Ito'y sa pamamagitan ng programang BC Cares na pinangunahan ni Mayor Wes Gatchalian. Nagpadala ang lungsod ng isang mobile showers at toilet unit, isang water filtration unit at 2 ambulansya upang suportahan ng mga evacuee sa barangay Salambaw sa Ubando, Bulacan. Ayon sa alkalde ng lungsod, nasa 150 pamilya o 431 individual ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center sa Ubando National High School. Layunin ng ipinadalang ayuda na matugunan ang agarang pangangailangan ng mga evacuee tulad ng malinis na inuming tubig, maayos sa palingkuran, paliguan at serbisyong medikal. Ang water filtration unit ay may kakayahang makapaglinis hanggang 1,200 galon ng maiinom na tubig upang matiyak ang sapat na supply para sa mga apektadong residente. Samantalang ang mobile shower at toilet unit na may 1,500 galong kapasidad ay may 4 na shower cubicle at 4 na palingkuran, kabilang isang pasilidad para sa mga person with special needs. Nakaantabay rin ang 2 ambulansya upang tumugon sa anumang medical emergency at agarang makapaghatid ng kinakailangang serbisyo. Binigyan din ni Mayor Wes Gatchalian na hindi natatapos sa loob ng lungsod ang tungkulin sa public service. Anya mahalaga rin na tumulong sa mga karatig lugar lalo na sa Ubando na malapit sa Valenzuela at kapwa nakararanas ng usok at masangsang na amoy mula sa sunog sa landfill. Patuloy namang minomonitor ng Valenzuela City Disaster Risk Reduction and Management Office ang sitwasyon habang nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng Ubando para sa karagdagang tulong kung kinakailangan. Iginit ng pamahalang lungsod ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan sa panahon ng sakuna upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Danny Cruz. Direktamente mula pa rin sa Kamanaba area, dyan po sa may area ng Valenzuela. Samantala mula po dyan sa Kamanaba, dumako tayo sa Bulacan. Kakanin Festival sa Marilao, Bulacan, lumarga na. Andun po ang ating kasamang si Louie Angeles. Louie! Yes, magandang tanghali, Senyor. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-230 founding anniversary ng Bayan ng Marilao,
ay kanilang inilunsad ang Kakanin Festival na ito'y tinagurian ng Tatak Marileño. Siguradong wow. Ito yung trade fair nga nitong pinagmamalaki ng mga Kakanin Festival sa naturang bayan. Tampok din dito ang iba't iba pang mga uri ng kakanin, lalo na ang pinagmamalaki nilang bibingka na kung saan ay ito'y dinadayo ng iba't ibang mga taga-ibang lugar pag pumupunta dito sa area ng exit ng NLEX sa Marilao. At dagdag pa ni Mayor Jency, kanilang tututukan ang pagpapalago pa ng mga negosyo ng mga kakanin dahil dito kilala ang naturang bayan ng Marilao. Mula sa Bulacan, Metro Patrol Lueles para sa Pilipinas Metro Dalakas. Dito po Jesse, babalik ang tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Senyor Angeles. Direktamente mula po dyan sa lugar ng Bulacan. Nagatid sa ating orasan. Para po kami bumalik mamaya po lamang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala. 45 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone. Senyor Balita! Minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nasuklian na po ang pagpupursige ng isang 50 anyos na housewife mula Cagayan de Oro City matapos po mapanalunan ang 10 milyong pisong jackpot sa isinagawang 642 draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO noong Abril 7. At nasungkit ng winner ang jackpot na isang lucky pick entry sa winning combination na 063723023931. Ayon po sa winner, nais niyang ilaan ang kanyang napananunan para sa negosyo, pagpapagawa ng sariling tahanan at sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Hinimok naman ng PCSO ang publiko na maging responsable sa paglaro at binigyan din na napupunta ang mga lotto ticket sales sa pagsuporta sa iba't ibang charity, health at social welfare programs para po sa mga Pilipino sa buong bansa. Patunay lamang ito na sa bawat taya meron pong kawang gawa. May report si Jen Patrolia. Accreditation ng 12 driving school sa NCR, binawi po ng LTO. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Jen Patrolia. Jen! Binawi ng Land Transportation Office ang accreditation ng 12 driving school sa National Capital Region matapos mapatunayang lumabag sa umiiral ng mga patakaran. Kabilang dito ang RS1 o RSY Driving School, Learn Fast Driving School, Senhal Driving School Incorporated, MC Driving School at iba pa. Ayon sa LTO, dumaan sa masusing pagsusuri ang mga paaralan. Kasunod ng mga show cause order at napatunayang may mga paglabag tulad ng maling representasyon, misuse accreditation at hindi pagsunod sa itinakdang pamantayan. Dahil dito ay pinagbawal na ang kanilang operasyon bilang LTO accredited driving schools. Sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanalao na bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng ahensya upang mapanatili ang integridad ng driving education sa bansa. Giit pa ng ahensya, mahalagang matiyang ang kalidad ng mga driving school upang maging disiplinado at responsableng mga motorista. Tiniyak naman ng LTO na magpapatuloy ang kanilang monitoring sa mga driving school sa buong bansa para sa kaligtasan sa kalsada. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagpapalitan ng tama, naglilingkod ng tama. Salamat, Jen. Samantala, asahan na ang mas mahal pang pamasahe sa aeroplano makarampong itaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang passenger fuel surcharge sa level 19 para po sa ikalawang bahagi ng buwan ng Abril. At dahil dito, halos maabot na ng fuel surcharge ang maximum level na pinapayagan na hanggang level 20. Bagamat ngayong araw lamang naglabas ng advisory na epektibo simula pa noong Abril 16
Sinabi ng CAB na napakalaki ng itinaas ng bagong rate sa level 8 na ipinataw simula po Abril 1 hanggang 15 at level 4 bago po ang sumiklab ang gulo sa Middle East. Sa ilalim ng level 19, aabot na po ang fuel surcharges para po sa domestic flights sa 627 hanggang 1,834 pesos mula sa dating 253 hanggang 787 pesos noong unang bahagi ng Abril o katumbas ng 147.83% increase. Para po sa international flights, nasa 2,070 hanggang 15,397 pesos na ang surcharge mula sa dating 835 hanggang 6,208 pesos. Nilinaw naman ng CAB na mananatili ang ganitong surcharge rates hanggat hindi humuhupa ang sitwasyon. Report ni Johnny Gole mula po dyan sa Central Luzon. Mahigit 33 bilyong piso na halaga ng imported shabu nasa buwat po ng BOC at PIDEA dyan po sa Clark Airport. Detalye mula kay Johnny Gole. Johnny? Muli na namang nakasabat ng bulto ng shabu itong mga miyembro ng Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs sa pangunguna nitong Bureau of Customs sa Port of Clark at PIDEA. Ito ay may timbang na 4.992 kilograms na may halagang nasa 33.33 million 945,000 pesos at nakasilid ito sa 5 parcel mula sa South Africa at USA na may pitsang March 30 at pagkakasunod at dadalhin ayon dito sa report sa Batangas City at Taguig City sa Metro Manila. Na-discovery ang nasabing kontrabando matapos dumaan ito sa X-ray machine physical examination ng BOC Port of Clark at kinaindog ng PIDEA. Ayon dito agad na pinag-utos nitong si BOC Port of Clark District Collector Jairus Reyes na isa ilalim sa laboratory test itong nakumpiskang crystalline substance upang matiyak kung ito'y isang high-grade shabu. Ayon pa sa ulat, hindi sabay-sabay na dumating itong nasabing kontrabando dito sa Clark Airport mula sa ibayong dagat, kaya bahagyaan niyang natagalan ang pagpapadala nila ng kompletong report. Ayon pa rito kay Collector Reyes, dumating ang ikalawang parcel noong March 31. Kasunod ay April 2 at April 8. Iba't ibang lugar ang nasyang pagdadalhan ng umano nitong nasabing parcel. Patuloy pa yung isinasagawang follow-up investigation ng PIDEA at Bureau of Customs kaugnay nitong nasabat na droga mula nga sa ibayong dagat bago sila magsasampa ng kaukulang kaso sa mga taong nasa likod nitong nakumpiskang kontrabando. Mula dito sa Clark, Freeport Zone, ito si Johnny Gole, Central Zone Patrol, nag-uulat si Pilamito Dulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala upang sugpuin ang lumalalang kaso ng iligal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa paninindang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Samantala, iginit po ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi bawal lumabas ng bansa ang kongresista bagamat kailangan itong makipagkoordinasyon sa mga otoridad sakaling mag-ibang bansa ito. Sa katunayan, ipinabatid po ni Attorney Ade Fajardo, abogado po ni dating House Speaker Romualdez, na maayos nang nakasecure ng travel authority ang kongresista na anyay nangangahulugang hindi ito flight risk at sumusunod sa batas.
Kasabay nito, sinabi po ng Attorney Fajardo na kailangan formal na mag-apply ng Anti-Money Laundering Council sa Court of Appeals hinggil sa kahilingang freeze order at suportado ng mga kaukulang ebidensya. Representative Ferdinand Martin G. Romualdez is not barred from leaving the country. What exists, if any, is an immigration lookout bulletin order which does not prohibit travel but simply requires prior coordination with authorities. In fact, Representative Romualdez sought travel authority in all good faith, and this authority has been granted. This underscores his full compliance with the law and negates any insinuation of flight risk. Umapila rin si Atty. Fajardo na iwasan ang anumang pananaw o komento o konklusyon hinggil sa usapin, lalo na't iginagala nga niya sa simula ni Congressman Romualdez ang proseso ng batas. Muli naman tiniyak ni Atty. Fajardo ang agarang pagsagot sa anumang aksyon laban kay Congressman Romualdez sa tamang forum. The Anti-Money Laundering Council must file a formal application before the Court of Appeals, supported by evidence, before any freeze order may be issued. As of this time, we have received no official notice of any such application or order. Any statement suggesting that a freeze order is imminent remains speculative. Third, as to the supposed case, there is no filed charge before the Office of the Ombudsman or any court. Statements about the cases being prepared do not equate to an actual prosecution. Si Atty. Ade Fajardo, abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang binasag ni Congressman Romualdez ang katahimikan sa issue ng pagsasangkot sa kanya sa manumalyang flood control projects. At sumayin niyo po ang kabuang mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita, detalye ng ating mga balita report. Wala pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio Dali 23 TV. At bago tayo tuluyang magpaalam, patama ko tayo, mas okay nang mag-isa kaysa paulit-ulit na nasasaktan. Ito ba yun? Okay. Susunod na po, naturalmente, susunod na po ang ating patuloy na ito'y Tulay Pilipino na pangungunahan sa atin ni Binibining Tony Rose Gaida. Kasama po niya si Angelo Mayo. Sa loob po lamang ng ilang sandali at si Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!